Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Lalong-lalo na po sa mga giliw ninyong tagapakinig at taga-suporta sa inyong YouTube channel. Ang kwento pong aking ibabahagi ay nangyari taong 1965. Ako po ay isang nangungunang tanod sa aming baryo sa probinsya ng Capiz. Pero isa rin po akong barumbadong tanod na palaging inilalagay sa aking kamay ang pagpaparusa sa mga taong nahuhuli kong nagkakasala sa batas sa aming barangay. Ang pagiging magagalitin ko po ang madalas na inirereklamo sa akin ng mga tao. Ngunit mas marami naman ang natutuwa sa aking serbisyo dahil marami raw ang natatakot sa akin na gumawa ng masama. Hanggang isang araw ay binulabog kami ng isang biktima ng kakaibang aswang. Hindi lang dalawa, kundi maraming beses yun na naulit. Kaya naman, pinangunahan ko ang pagroronda sa aming lugar. At doon na nga nagsimula ang kakaibang karanasan ko na hindi ko po makakalimutan. Kilalanin niyo na lamang po ako sa pangalang Emil. At ito ang aking kwento. Magnanakaw! Tulong! May magnanakaw! Emil, habulin niyo! Pinagnakawan ako ng taong yon! Tulungan niyo ako! Hulihin niyo siya! Ayun siya, Emil! Doon siya pumasok sa madilim, sa pagitan ng mga bahay! Pambihira oh! Hindi pa man tayo nakakapagsimula sa pagroronda. Meron na kagad kawatan. Ikaw na nga lang ang umabol sa kanya, Emil. Iikutan namin siya sa kabilang daan. Dalian mo! Sige Randy, mag-iingat ka. Magkaibang direksyon ang tinahak namin ng aking kaibigan na si Randy. Madilim ang paligid. Tanging ang liwanag lang mula sa sulo ang nagsisilbing tanglaw namin sa daan. Habang sinusundan ko ang magnanakaw, panay rin ang linga ko sa paligid. Nagkagulo ang mga aso dahil sa ingay ng yabag ng aming mga paa. Kaya naman, ang mga taong natutulog ng oras na yon ay kanya-kanyang bukas ng ilaw upang matulungan kami sa paghahanap sa magnanakaw. Maya-maya pa ay may sumalubong sa amin na isang lalaki na nagtutulak ng kariton. May laman yun na bote at lata. Nang lumampas siya sa akin, bigla kong kinabahan at nagkaroon ng hinala sa lalaki. Kaya tinawag ko siya at tumigil ito sa pagtutulak ng kariton. Hoy, ikaw! Teka, sandali lang! Hindi kagad sa akin tumingin ang lalaki. Kaya naman, nakakunot ang aking noo na itinutok ko sa kanya ang hawak kong batuta. Sakto rin na dumating ang pangkat ni Randy at sinabi nitong wala itong nakitang lumabas na kahina-hinalang lalaki sa iskinitang pinag-ikutan nila. Kala mo huwag ka nang magpanggap na nagtatrabaho ka ng ganitong oras ng gabi. Maluloko mo ang ibang tao, pero hindi ako. Kilala mo ko. Hindi ako marunong magpasensya. Kaya mabuti pa umaming ka na. Ikaw ang lalaking nanggaling sa bahay ni Mang Omar. Tama ba? Mas lalong lumakas ang aking hinala nang biglang nanginig ang tuhod ng lalaki habang hindi pa rin ito nagsasalita at hindi pa rin makatingin sa akin. Ang mabuti pa, umaming ka na kung ayaw mo masaktan. Talaga bang hindi ka magsasalita, ha? Akma ko sanang ipupukpok ang batuta ko sa ulo ng lalaki nang bigla itong lumuhod sa aking harapan habang nakadaop ang dalawang kamay. Nakikiusap ito na paniwalaan siya na wala siyang kasalanan. Wala raw siyang kinukuhang pera kay Mang Omar. Ano ka mo?
Ano ako, tanga? Hindi ako naniniwala sa'yo. Kung wala kang kasalanan, bakit ka tumakbo, ha? Dinakot ko ang damit ng lalaki para siya ay itayo. At dahil maikli lamang ang aking pasensya, sinikmuraan ko siya gamit ang aking batuta na milipit ito sa labis na sakit. Alam mo bang ang pinakaayaw ko sa lahat ay yung nagsisinungaling sa akin, ha? Nagnakaw ka ng pera, kaya nararapat lamang sa'yo na ikulong nang hindi ka na pamarisan pa ng iba. Akma ko sanang hihilahin ang lalaki para dalhin sa barangay. Pero mas lalo siyang nagmakaawa sa akin. Napakinggan ko ang paliwanag niya. Huwag ka nang magpaliwanag. Lumang style na yung mga ganyang istorya eh. Hindi mo ako mapapaniwala na buwisit ka. Kaya sumama ka na lang sa amin. Huwag ka nang marami pa sinasabi. Dahil nakipagmatigasan sa akin ang lalaki, tuluyan nang naubos ang aking pasensya. Pinalo ko siya ng maraming beses sa tiyan gamit ang aking batuta. Namilipit uli siya sa labis na sakit. Hindi pa ako nasiyahan. Pinitpit ko ang kanyang kamay. Agad naman na umawat sa akin si Randy. Emil, tama na! Tama na yan! Tama na sabi! Maawa ka naman sa tao. Paano? Kung nagsasabi pala siya ng totoo, di ba? Randy, pwede ba? Bitiwan mo kamay ko. Ang magdanakaw, lahat sila sinungaling yan. Magkakambal ang dalawang yun eh. At mahusay gumawa ng kwentong mga yan. Kaya huwag kang maniniwala sa kanya. Sige na, bitiwan mo na ang kamay ko. Kailangan natin siyang dalhin kay Mang Omar. Nang marinig ng lalaki ang pangalan ni Mang Omar, bigla itong napaluhod sa lupa at yumakap ng maigpit sa aking hita. Naramdaman ko ang panginginig ng kanyang kamay at pagbakas ng takot sa kanyang muka. Nakikiusap na siya ay palayain at wag nang dalin kay Mang Omar. Pero dahil naniniwala kong magdanakaw nga ang lalaking yon, hindi ko siya pinakinggan. Sa halip ay kinaladkad ko siya papunta sa bahay ni Mang Omar. Lahat ng taong nagising at nakakita sa pangyayari ay halo ang opinyon. Merong pabor sa aking ginawa, ngunit mas marami ang nagagalit sa akin dahil hindi raw makatarungan ang aking ginawa sa lalaki na nakilala ko lang sa pangalan na Rigor. Imbis na magalit ako sa aking mga narinig, mas lalo kong pinahirapan si Rigor. Emil, ano ba? Tama na! Nasasaktan na yung tao. Baka nakakalimutan mo. Pwede kanyang balikan dahil sa ginawa mo sa kamay niya. Di balikan niya, magreklamo siya kung gusto niya. Hindi ako natatakot. Pero kapag ginawa niya yon, asahan niya. Hindi na siya magkakaroon ng katahimikan sa buhay niya. Tandaan niya yan. Grabe ka, Chong. Sobra ka naman magparusa. Hindi yung pa nga napapatunayan na magdanakaw yung si Rigor eh. Hinusgahan mo na kagad. Sapat na ang mga nakita ko, Randy. Teka nga, ano bang problema mo? Kanina ko pa napapansin na para bang kinakampihan mo pa ang ungas na to . Pinag-iingat lamang kita. Huwag mong ilalagay sa iyong mga kamay ang batas. Mga tanod lamang tayo. Hindi tayo mga pulis, Emil. Kaya nga ginagawa ko to para hindi na umabot pa sa pulis. Sa atin pa lang, napipigilan na natin sila. Wala nang nagawa si Randy, kundi ang hayaan ako sa aking ginagawang pananakit kay Rigor. Habang tinatahak namin ang daan papunta sa bahay ni Mang Omar, panay naman ang pagpupumiglas ni Rigor para makatakas. Pilit niyang tinatanggal ang aking kamay sa damit niya, pero dahil malakas ang aking braso, nakakatikim siya sa akin ng siko na tumatama naman sa kanyang muka. Dahil doon, pumutok ang labi ng lalaki. Pagkalipas ng ilang minuto, narating namin ang bahay ni Mang Omar. Nadatnan namin siyang nakatayo at naghihintay sa labas ng kanyang bakuran. Nang makita niya ang lalaki, agad siyang lumapit sa amin. Binigyan niya kagad ng isang sipa si Rigor sa tiyan, kasunod ng 2 malakas na suntok sa muka. Kaya naman,
Nabitiwan ko ang damit ni Rigor at bumagsak siya sa lupa habang namimilipit sa labis na sakit. Hayop ka! Nasaan ang ninakaw mong pera, ha? Nasaan? Sumagot ka! Hindi mo ba alam na pera yun ng taong bayan para sa pagpapagawa ng gripo at patubig sa ating lugar? Pagkatapos na nakawin mo lang, hayop ka! Halos patay ni Mang Omar si Rigor. Hindi naman makasagot ang lalaki dahil sa labis na panghihina. Sinakal nito ang leeg ni Rigor. Kaya naman, agad na umawat si Randy. Teka, Mang Omar, tama na po, tama na! Baka naman mapatay niyo na si Rigor. Wala naman kaming nakitang pera sa kamay niya eh. Pati sa bulsa niya, wala. Baka naman po, nagkakamali lamang po kayo. Hindi ako maaaring magkamali. Nakita ko ang hayop na yan na nanggaling sa aming kusina. Pagkatapos nang tignan ko ang kaha, aba, wala nang pera ko ron. Pasensya na po kayo. Pero kapag wala po kayong ebidensya, hindi natin maaaring patawan ng parusa si Rigor eh. Karapatan niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Teka nga, sandali nga lang, Randy. Sinasabi mo ba na baka nagkamali kami ng panghusga sa kanya, ganun ba? Wala naman akong sinasabing ganon, Emil. Ang ibig ko lamang sabihin ay huwag tayo magpapadalos-dalos ng desisyon. Lalo na't sinasaktan nyo na si Rigor eh. Maaari kayo sampahan niyang kaso niyan. Kung ganun, dapat pala pinatay ko na lang siya habang nasa loob siya ng pamamahay ko. Para may ebidensya. Pambihira, nakita niyo naman, di ba? Nanggaling siya sa bahay ko eh. Hindi ko na ba siya kaano-ano para maglabas-masok siya sa pamamahay ko? Tumayo si Rigor at ipinaliwanag nitong wala siyang ninakaw kay Mang Omar. Nagkataon lang daw na doon pumasok ang aso na nasagasaan niya ng kanyang kariton. Balak niya sanang gamutin yon, ngunit nakita siya ni Mang Omar. At dahil dumampot si Mang Omar ng itak, wala na raw siyang nagawa, kundi ang tumakbo. Nang marinig ko ang kwento ni Rigor, hindi ko makumbinsi ang aking sarili na paniwalaan ito dahil minsan na rin kaming naloko ng taong nahuli namin noon at sa kasamaang palad, pumatay pa ito ng tao. Hindi ako naniniwala sa kwento mo, Rigor. Kailangan makulong ka. Ngunit ipinagpilitan ni Rigor na nagsasabi siya ng totoo at nakahanda siyang patunayan yon. Emil, bakit hindi natin bigyan ng pagkakataon tong lalaki na to na mapatunayan na wala siyang kasalanan? Mali ang naiisip mo, Randy. Magkakaroon lamang siya ng pagkakataon para tumakas eh. Sige, ganito na lang. Ikukulong natin si Rigor. Tayo maghahanap sa aso. Kapag napatunayan natin na nagsasabi siya ng totoo, saka natin siya palalayain. Pero kapag nahuli kitang nagsisinungaling na hayop ka, mabubulok ka sa kulungan at kakasuhan ka namin sa kasong pagdanakaw. Nagkakaintindihan ba tayo? Teka tol, Emil. Hindi mo pwedeng gawin yun sa kanya. Bakit hindi? Kung totoo na wala siyang kasalanan, magtitiis siya. Illegal detention na magiging kaso natin kapag nagkataon. Illegal detention kung walang kasalanan ng ikukulong. May kasalanan ng taong ipinagtatanggol mo, Randy. Nakita ko rin na nanggaling siya sa bahay ni Mang Omar. Kaya tara na. Dalhin na natin siya sa barangay hall. Ipagamot na lang ang sugat niya. 1 o 2 araw ang palugit na ibibigay natin sa kanya. At kayo naman ho, Mang Omar, siguraduhin nyo na makakahanap din kayo ng ebidensya na makapagpapatunay na totoo na siyang nagnakaw sa pera ninyo. Oo, Emil. Maraming salamat sa inyong lahat. Si Randy na ang umalalay sa nangihina na si Rigor. Ipinasok namin siya sa kulungan sa loob ng barangay hall. Nakita naman ni Kapitan ang ginawa namin kay Rigor at paborito sa aking pasya. Nang matapos namin ang pagpapakulong kay Rigor, ay agad kaming umalis sa barangay para ipagpatuloy ang aming pagroronda sa kagubatan. Ngunit bigla kaming natigilan ni Randy nang makita ang mga taong naglalakad. May usong silang lalaki na sa tingin ko ay wala ng buhay. Diyos ko, Emil!
Anak ng putya. May bago na naman sigurong biktima mabangis na hayop sa gubat. Yan ang nga ba ang sinasabi ko eh. Masyado tayong nalibang sa paghabol kay Rigor eh. Kaya nakaligtaan natin ang pagbabantay sa gubat. Meron na naman tuloy na pahamak. Nang makalapit sa amin ang mga taong may dala sa patay na katawan ng isang lalaki, ay agad nilang ibinabayon sa lupa at tumambad sa aming paningin ang duguang katawan ni Mang Tapyas, isang magsasaka at mangingilaw ng isda sa gabi. Walang braso ang biktima at yun ang kadalasang itsura ng bangkay na natatagpuan sa Kakahuyan. Anak ng 7 tipaklong naman oo. Sinasabi na kasing wag munang pumunta sa gubat eh. Ang tigas-tigas kasi ng ulo eh. Kaya tuloy napapahamak. Grabe ang nangyari sa kanya, Emil. 2 braso ang nawawala sa kanya. Tapos ang kanyang mga mata butas rin. Pinutol din ang kanyang dila. Parang ang hirap naman yatang paniwalaan na mabangis na hayop ang may gawa nito sa katawan ni Mang Tapyas. Tama ka. Iba rin ang kutob ko sa nangyari kay Mang Tapyas. Dahil kung mabangis na hayop ang may gawa niyan sa kanya, paniguradong pati ang kanyang lamang loob ay kakainin rin. O di naman kaya, wasak ang kanyang laman, hindi ba? At saka parang may mga kagat dapat. Oo. Sa palagay ko kakaibang nilalang ang kalaban natin dito. Kailangan natin ng mas lalong pag-iigpit sa Carpio. Paano nga mangyayari yon, Randy? Matitigas ang ulo ng mga tao dito sa atin eh. Kapag may napapahamak na, sa atin naman ang tambak ng sisi. Samantalang di naman tayo nagkulang sa kanila ng pagpapaalala. Pagkatapos naming suriin ang katawan ng biktima, ay nagsimula na kaming maglakad papunta sa Kakahuyan. Hinayaan naming si Kapitan ang umasikaso sa bangkay ng biktima. Kagaya ng inaasahan, wala kaming nahanap na mabangis na hayop na magsasabing yun ang may gawa kay Mang Tapyas. Ngunit sa isip ko, naroon ang pagdududa. Alam kong masama, pero meron akong lihim na pinagdududahan na posibleng pumatay sa mga biktima. Ang masakit, sarili ko pang ama. Kaya naman, nagpaalam ako sa aking mga kasamahan na uuwi muna at ipagpaliban na lamang ang pagroronda. Madaling araw na akong nakarating sa bahay at nadatnang kong gising pa ang aking ama na si Pancho. Hawak niya ang maliit na bote at nahuli ko siyang ginagamot niya ang kanyang sugat sa dibdib. Oh, nariyan ka na pala. Mukhang napaaga ang uwi mo, anak ha. May nangyari po kasi kanina. Meron na namang pinatay ang mabangis na hayop sa Kakahuyan. Nadisgrasya po si Mang Tapyas. Natigilan si tatay nang marinig niya ang sinabi ko. Dali-dali siyang nagsuot ng damit. Pagkatapos ay isinuot sa kanyang leeg ang gamot na ipinapatak nito sa kanyang sugat. Saka siya lumapit sa akin at pinagmasdan ako mabuti. Siguro anak, mas tama yatang tumigil ka na sa pagroronda mo. Baka isang araw kasi ay bangkay mo naman ang sunod na handusay sa Kakahuyan. Nag-iingat naman po ako eh. Isa pa, masaya naman ako sa ginagawa ko. Lalo na nang makahuli ako ng magdanakaw kanina. Nabalitaan ko ang ginawa mo kay Rigor. Maling-mali ang ginawa mo, anak. Hindi mo sana siya sinaktan. Paano kung totoong wala siyang kasalanan? Paano rin po kung may kasalanan talaga siya? Tsaka hindi po yun ang totoong dahilan kung bakit napaaga ang pag-uwi ko. Gusto ko lang pong magtanong sa inyo kung lumabas ba kayo ng bahay kagabi. Teka nga, sandali lang. Bakit mo naman naitanong yan, anak? May sugat po kayo, tay. Saan niyo po nakuha ang sugat niyo? Sa kalmot ng pusa. Sarap-sarap kasi ng tulog ko. Dumating ang barakong pusa at inaway ang pusa mo. Doon sila naglaban sa country ko. Kaya nadamay ako sa kalmot nila. Teka ka. Sa tono ng pananalita mo parang may iba ka pang ibig sabihin ha. Wala naman po tay. Kung nag-aalala kayo sa akin,
mas nag-aalala po ako sa inyo. Pakiramdam ko po kasi, umaalis kayo ng bahay tuwing gabi. Hay nako, guni-guni mo lamang yun anak. Saan naman ako pupunta ng ganong oras, di ba? Para bang sinabi mo na rin na aswang ako. Bigla kong natigilan sa sinabi niyo ni tatay. Nagulat ako nang nalaman niya kung ano ang nasa isip ko. Maya-maya pa ay napatingin ako sa putol niyang braso. Bumundol ang kaba ko sa aking dibdib at nahawakan ko ang palawit ng aking kwintas. Oh, bakit natigilan ka? Tama ba sinabi ko? Hindi naman po, tay. Ano bang tumatakbo sa isip mo, ha Emil? Wala po, tay. May naalala lamang po ko. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Ang isipin mo ay ang taong nahuli mo kanina. Suriin mong mabuti ang taong yun. Baka magkamali kayo sa panghusga at makalaya ang totoong may sala. Teka, tay. Ano po bang ibig niyong sabihin? Kapag pera ang pinag-uusapan, parang ugat yan ng puno eh. Marami ang pasikot-sikot, ngunit iisa lang naman ang katawan. Pero magnanakaw po si Rigor eh. Ang magnanakaw ay sumasamba sa salapi. Kaya hindi ko na kailangan na suriin siya. Malinaw na nagkasala siya, tay. Hihintayin ko na lang po resulta sa paghahanap namin sa aso na sinasabi niyang sinundan niya. Kaya siya nakapasok sa bahay ni Mang Omar. Bahay baka mo ni Omar? Abay, madalas siyang pinagnanakawan, di ba? Para naman yatang nakakapagduda na. Malalaman namin kung sino sa kanila nagsasabi ng totoo, tay. Kapag nakita na namin ang aso na nasagasaan daw ni Rigor. Sana nga, mahanap mo katotohanan, anak. Huwag ka lang magpapadala sa nararamdaman mo. Hala, sige na, magpahinga ka na. At ako'y marami pang gagawin na. Tumalikod sa akin si tatay at malungkot ko siyang pinagmasdan bago ako nagpasyang pumasok sa loob ng aking silid. Pagpasok ko sa aking kwarto, inilapag ko ang aking batuta sa ibabaw ng lamesa. Saka nagpalit ako ng damit. Pagkatapos ay nahiga sa aking katre habang hawak ang palawit ng aking kwintas. Matagal ko nang suot ang aking kwintas. Bata pa lamang ako ay palagi na akong may suot nun. Ang sabi sa akin ni tatay, kontra raw yun sa kamandag ng mabangis na nilalang. Pero nitong mga nakaraan na araw ay marami na rin akong napupuna sa aking ama. Kaya nagdududa ko sa kwintas na aking suot. Kaya naman, hinubad ko yun at inilapag sa lamesa. Maya-maya pa ay bigla akong nakaramdam ng antok at agad na nakatulog. Napabalikwas ako ng bangon nang marinig ko ang boses ni Randy. Emil! Emil, gising! Gumising ka na! May ronda pa tayo ngayong gabi, di ba? Oo nga pala, no. Hindi ko na makalimutan. Teka, Randy! Si Tatay ba nariyan? Oo naman! Nandun sa kusina. Sige, mabuti naman kung ganun. Bakit mo ba naitanong, Tol? Wala naman. Siguro nag-away na naman kayo ng Mang Pancho, no? Nasermonan lang dahil sa ginawa ko kay Rigor. Hayaan mo na siya. O paano? Halika na. Tara na sa labas. Kanina pa tayo hinihintay ng mga kasama natin eh. Sige. Susunod na ako. Naunang lumabas sa akin ng silid si Randy. Dinampot ko naman ang aking batuta sa ibabaw ng lamesa. Pagkalipas ng ilang minuto, sumunod na rin ako sa aking kaibigan. Paglabas ko ng aking kwarto, tumambad sa aking paningin ang 5 naming kasama na tanod. Nagkakape sila para may panlaban sa puyat. Sinulyapan ko ang kinaroroonan ng aking ama habang nagluluto ito sa loob ng kusina. Saka ko binalingan ng aking mga kasama na nakatingin din sa akin at naghihintay sa mga sasabihin ko.
Mga kasama, makinig kayo mabuti. Medyo delikado ang lakad nating ito Kaya kailangan ng iba yung pag-iingat at talas ng pakiramdam. Papasukin natin ang gubat. Pati na ang gubat na hindi pa natin nararating. Bakit, Chong? Saan ba tayo pupunta ngayon? Papasok tayo sa liblib na lugar ng kakauyan. Malakas ang kutob ko, Randy, na doon nagtatago ang mabangis na nilalang na pumatay sa ating mga kababaryo. Seryoso ka ba sa sinasabi mo, ha, Emil? Alam mo ang panganib ang lugar na yun na. Isa pa, tanging sibat lang at batuta ang mga sandata natin. Ano bang laban natin sa mabangis na nilalang kung sakaling atakihin nila tayo? Sige nga. Kapag marami tayong magkakasama, Randy, mahihirapan silang umatake sa atin. Kaya sikapin natin na hindi tayo magkakahiwa-hiwalay kapag nagro-ronda tayo. Dahil kung paiiralin natin ang takot sa mabangis na nilalang na yun, mas marami pa ang buhay na mawawala sa mga kababaryo natin. Isa pa, meron na tayong kasanayan sa paggamit ng sibat. Kaya hindi na sila uubra kung sakali man na umatake sila. Pero Chong, mahirap asahan ang sibat Ano bang gusto mong sabihin na, Randy? May naiisip ka ba na ibang paraan para mapangalagaan natin ang kaligtasan ng mga tao rito, ha? Sige nga. Tama sinabi ni Randy, anak. Sa ibang lugar na lang kayo magronda. Huwag na ron sa liblib na kakauyan. Hindi nyo alam kung anong klaseng nilalang ang nagtatago ron. Paano naman ang mga buhay ng mga kasama mong tanod? Sige nga anak, mag-isip ka. Napatitig ako ng matagal sa mukha ng aking ama nang lumabas siya mula sa kusina at sumali sa aming usapan. Tay, wag na po kayong makialam dito. Trabaho po namin to Talaga bang hindi ka na mapipigilan sa binabalak mo, Emil? Kapag ganyan at matigas ang ulo mo, aba, ang mabuti pa, magbitaw ka na lamang sa serbisyo mo. Tay, nasa harapan po tayo ng mga kaibigan ko. Matagal na po natin pinagtalunan ng tungkol sa bagay na to Hanggang ngayon, ipagpipilitan niyo pa rin po ang gusto niyo. Pasensya na, Tay. Pero buo na ang pasya ko. Iaalay ko ang aking buhay sa tungkuling tinanggap ko, alang-alang sa kaligtasan ng ating mga kababaryo. Nagpapakabayani ka. Alalahanin mong walang buhay na bayani, anak. Lahat sila ay namatay at nauwi lang sa isang alaala. Bilang ama mo, nag-aalala lang ako sa kaligtasan mo. Wala po kasi kayong tiwala sa kakayahan ko, Tay. Pati na po sa aking mga kasama. Nang sabihin ko yun, ay kanya-kanya namang pagsang-ayon ng aking mga kasamang mga tanod. Sinabi nila sa aking ama na iisa ang layunin namin at handa silang lumaban para sa kaligtasan ng aming mga kababaryo. Ginagawa raw nila ang pagroronda hindi lamang para sa mga tao, kundi pati na rin daw sa kanilang pamilya na maaaring mapahamak kung sakaling umatake ulit ang mabangis na nilalang. Kaya naman, wala nang nagawa ang aking ama, kundi ang bumalik sa loob ng kusina. Narinig ko naman ang isang malalim na buntong hininga mula kay Randy. Sa palagay ko, Chong, naiintindihan ko nararamdaman ni Mang Pancho. Naiintindihan ko rin naman siya, Chong Pero hindi na ako makakapayag na meron na namang buhay ang mawala. Kung may magagawa naman tayo para pigilan yon, bakit naman natin ipagkakait sa kanila ang tulong natin, di ba? Ay nako, ikaw na nga ang bahala, Chong. Alalahanin mo na lang, naiisa lang ang buhay natin. Kaya kapag namatay ka, hindi ka na mabubuhay para lang makita kung nagtagumpay ka ba o hindi. Pero si Mang Pancho na may iwan mo, habang buhay niyang sisisihin ang kanyang sarili dahil sa pagkawala mo. Ano ka ba naman, Randy? Hindi ako mamamatay. Ligtas tayong makakauwi sa mga bahay natin. Isa pa, kung totoo nga na nag-aalala sa akin si tatay, ipagdasal na lamang niya ang kaligtasan natin. Sinadya kong nilakas ang aking boses upang iparinig sa aking ama ang mga sinabi ko. Dahil sa kaibuturan ng aking puso, naroon din ang pag-aalala.
Hindi para sa nilalang na makakalaban namin, kundi sa maaari kong matuklasan tungkol sa aking ama. Natatakot akong baka totoo ang hinala ko na aswang nga si tatay. Maya-maya pa ay nagpaalam na ako sa aking ama. Tay, sige po. Aalis na po kami. Mag-iingat po kayo rito. At huwag po kayo lumabas ng bahay, ha? Hindi ako nakatanggap ng tugon mula kay tatay. Nanatili siyang tahimik sa may pintuan ng aming kusina. Naunang lumabas ang aking mga kasama. Sunod si Randy, habang ako naman ay sumulyap pa sa aking ama na malungkot na nakatingin sa akin. Saka ako nagpasyang lumabas ng bahay at tinahak ang daan papunta sa bundok. Pagkalipas ng ilang minuto ay narating namin ang gitna ng kagubatan. Saglit kaming tumigil sa paglalakad habang iwinawas-iwas namin sa ere ang aming mga sulo. Inilinga rin namin ang aming paningin sa paligid at mas tinalasan pa ang aming pakiramdam. Mga kasama, panatilihin natin ang pagiging alisto sa paligid, ha? Maging alerto sa bawat galaw ng mga halaman. Maaaring nagtatago lang ang mabangis na hayop at naghihintay lamang ng tamang pagkakataon para umatake sa atin. Maaasahan mo, Emil, ang aming pakikiisa. Ngunit napapansin ko, parang nag-aalala ka. Ewan ko ba, Chong? Bigla akong kinabahan sa lakad nating to. Siguro dahil sa pagpipigil nyo sa akin kanina eh. Nahawa nyo na ako ng takot, pambihira naman kasi kayo eh. Huwag mo nang ibaling sa amin ang sisi, Emil. Alam mo may kakaiba sa lugar na ito. Kaya ka nag-aalala. Umamin ka na. Ipinagpatuloy namin ang aming paglalakad habang hindi naghihiwalay. Tinahak namin ang daan papasok sa mas madilim at masukal na bahagi ng kakauyan. Ngunit pagdating namin sa gitna ng talahiban, bigla kong napansin ang isang asong sugatan. Teka, sandali lang. May aso. Oo nga no. Emil, may sugat siya. Hindi kaya yan yung aso na tinutukoy ni Rigor? Hindi natin sigurado. Susuriin ko muna kung ano nangyari sa aso. Sa tingin ko, malalim ang sugat niya sa paa. Nilapitan ko ang nakahiga na aso habang umuungol ito dahil sa sakit. Napansin ko kagad ang sugat niya sa paa. May dugo at bakas ang gulong ng kariton. Bumundol ang kaba sa aking dibdib dahil nagkamali ako sa aking paratang kay Rigor. Oo nga. Mukhang sugat niya na nanggaling sa kariton ni Rigor. Lahat ng paglalarawan niya sa itsura ng aso na nasaktan niya ay tumutugma sa itsura ng aso na yan, Emil. Anak ng putya. Mukhang nagkamali ako sa paghusga kay Rigor, Randy. Ganyan din ang tingin ko, Emil. Ito ang aso na hinabol ni Rigor na pumasok naman sa bahay ni Mang Omar. Sabi ko na kasi sa iyo eh. Nagkamali tayo ng panghusga kay Rigor. Nagsasabi talaga siya ng totoo. Naku, kapag nagkataon, malaking gulo to. Madali lang naman lusutan kapag nagkamali eh. Hingi na lang tayo ng pasensya at aakuin ang pagpapagamot sa kanya. Ganun lang kasimple, di ba? Ang mahalaga, alam na natin na inosente siya. Pero paano naman natin may papaliwanag sa lahat ang mga sinabi ni Mang Omar tungkol kay Rigor? Bahala na, Randy. Basta, iba ang kutob ko sa mga nangyari. Baka pati si Mang Omar ay nagkamali rin sa paghusga kay Rigor. Ang maganda nating gawin ay ipaalam sa kanya ang ating mga natuklasan para malinis ni Rigor ang kanyang pangalan. Malay mo naman kung ibang tao pala ang totoong kumuha sa pera ni Mang Omar, di ba? At pwede rin naman na palabas lang ang lahat, Emil, para lusot ang pagnanakaw ni Mang Omar at iba ang paghinalaan. Kung hindi pa umangil ang aso, ay hindi namin maaalala ang tungkol sa sugat ng hayop. Kaya naman, mabilis kong pinunit ang laylayan ng aking damit at itinali ko yun sa paa ng aso. Pagkatapos ay binuhat ko ang aso
at isinama ko siya sa aming pagroronda. Pagkalipas ng kalahating oras na paglalakad, narating namin ang Kakawyan. Sa may bandang malapit sa ilog, bigla akong natigilan at napalinga sa paligid. Bakit yun, Emil? Bakit ka tumigil? Nararamdaman kong hindi lang tayo naririto sa loob ng gubat na to. Ano? Teka, ano bang ibig mong sabihin? Maalinsangan ang paligid. Mabaho ang singaw ng hangin. Natitiyak ko na mayroong ibang nilalang na nagmamatiyag sa atin. Dahil sa mga sinabi ko, naging alerto sa paligid ng aking mga kasamang tanod. Itinutok nila ang kanilang sibat at sulo sa bawat paligid namin. Ibinaba ko naman ang aso sa lupa at mahigpit kong hinawakan ang aking batuta. Ang iba ko namang mga kasama ay bumakas ang takot sa kanilang muka. Mga kasama, huwag kayong matakot. Kapag magkakasama tayo, hindi sila kagad makakaatake. Isa pa, may kasanayan na tayo sa paggamit ng sibat. Kaya walang mangyayaring masama sa atin. Magtiwala kayo. Nang mga oras na yon, ay hindi ko naiwasan na hindi makaramdam ng takot. Subalit nanatili akong matatag. Pagkalipas ng ilang saglit, lumabas mula sa likod ng mga puno ang kakaibang mga kambing. Umaangil sila na parabang mga aso. Mapupula ang kanilang mga mata. Panay rin ang kaskas ng unahan ng kanilang mga paa sa lupa na parabang naghahamon ng away. Napaatras ang aking mga kasama at hindi inaalis ang aming paningin sa mga nilalang. Ang aso naman ay panay ang tahol sa mga ito. Randy, bakit may mga kambing sa ganitong oras ng gabi rito? Anak ng putya naman, oo. Hindi yan mga kambing, Emil. Hindi yan isang ordinaryong mga kambing, kundi isang halimaw. Pagmasdan mo mga mata nila, mapupula at nanlilisik ang kanilang paningin. Tama ka, Randy. Hindi nga sila ordinaryong kambing. Mga kasama, magsipaganda kayo. Mga aswang sila! Agad na nagkagulo ang aking mga kasama. Biglang nawala ang kanilang tapang. Habang si Randy naman ay nasa unahan naming lahat at matapang na itinututok sa mga to ang mga sibat. Sige, lumapit kayo! Subukan nyo! Bubutasin ko ng sibat ang mga katawan nyo! Maging ang aso na aking tinulungan ay humarap din sa mga aswang. Ngunit hindi sila natinag. Sa halip, humanda sila sa pag-atake. Sumugod sila sa amin na agad din namang sinalubong ng sibat ng aming mga kasama. Nakipagpambuno kami sa mga aswang at marami sa amin ang nasugatan. Hindi tayo papatalo sa kanila! Lalabanan natin silang lahat! Mas lalong bumakas ang takot sa muka ng aking mga kasama nang makita namin kung paanong nilapa ng mga aswang ang braso ng isa sa mga tanod. Tinulungan namin ito, ngunit huli na. Namatay na siya sa kamay ng mga aswang. Napaatras kaming lahat nang makitang pinagtutulungang kainin ang lamang loob nito. Nag-aagawan ang mga ito sa paglantak sa katawan ng biktima, habang ang aso naman ay biglang lumukso. Pumunta siya sa kinaroroonan ng mga aswang at pinagkakagat niya ang mga ito. Kaya naman, nagkaroon kami ng pagkakataon para umatake ulit sa kanila. Sugod mga kasama! Patayin natin silang lahat! Ngunit wala nang sumugod na mga tanod. Lahat sila ay takot na binitiwan ang kanilang mga sandata at kumaripas ng takbo. Naiwan kami ni Randy, pati na ang ibang tanod na namatay sa labanan. Sa muli kong pagharap sa mga kalaban, bigla kong inatake ng isang aswang. Tinamaan ako ng kagat sa aking balikat. Ah! Ang sakit! Tulong! Tulungan mo ako, Randy! Nang lumingon sa aking gawi si Randy, ay bumakas ang pag-aalala sa kanyang muka. Lalo na nang makita niya ang kambing na nakakagat pa rin sa aking balikat. Lumapit sa akin si Randy at agad niyang itinarak ang sibat sa leeg ng aswang na kambing. Sa kanya ko inalalayan
na tumayo. Diyos ko, may sugat ka, Chong. Kailangan magamot ka agad yan. May kamantagang aswang at maaari ka mapahamak. Akma na sanang tatayo ako nang biglang may sumugod na isa pang aswang mula sa likuran ni Randy. Itinulak ko siya, kaya ako ang tinamaan ng kagat ng aswang. Bumaon ang kanyang pangil sa aking braso. Bumulwak ang dugo mula sa aking sugat. Mabilis na kumilos si Randy. Agad niyang isinaksak sa likod ng aswang ang sibat. Bumagsak sa lupa ang nilalang habang nagkikikisay ang katawan. Ang aso naman ay panayang tahol sa bagong dating na mga aswang. Anong gagawin natin, Emil? Marami sila. Sugatan ka pa. Hindi natin sila kayang labanan. Huwag ka matakot, Randy. Kailangan natin lumaban para ipagtanggol ang ating buhay. Pero Chong, malakas sila. Huwag na tayo lumaban sa mga aswang na yan. Tumakas na lang tayo. Ikaw na lang ang tumakas, Randy. Humingi ka ng tulong kay Kapitan, bilisan mo. Ako nang bahala rito, sige na. Hindi pwede yun, Chong. Hindi kita iiwan dito. Sige na, Randy. Iwan mo na ako rito. Isama mo ang aso. Ako nang bahala rito, kaya ko na to, sige na. Pero Chong, may sugat ka. Hindi ka makakalaban sa kanila na maayos. Mapapahama ka lang, mamamatay ka rito. Kaya nga pinapatakas na kita para humingi ka ng tulong. Bilisan mo na lang. Sige na, para makabalik ka agad dito. Ay naku, anak ng puta naman oh. Ang tigas naman ang ulo mo eh. Sige na, Chong. Umalis ka na. Hindi pa man nakakaalis si Randy, ay bigla na itong nilukso sa likod ng isang nilalang. Bumagsak ang mga ito sa lupa, kaya naman agad ko siyang tinulungan at inatake ko ng palo ang aswang gamit ang aking batuta. Dala ng labis kong galit, binayo ko ng palo ang muka ng aswang hanggang sa madurog ang kanyang bungo. Bumulwak ang dugo sa kanyang muka hanggang sa mapatay ko ito. Mabilis akong tumayo at lumapit sa kaibigan kong si Randy. Randy, ano? Ayos ka lang ba, ha? Oo, Chong, ayos lang ako. Huwag mo akong alalahanin. Kung kaya mo na maglakad, umalis ka na rito, sige na. Humingi ka na ng tulong kay Kapitan. Habang abala ko sa pag-alalay kay Randy, hindi ko namalayan na may isa pang aswang na aatake sa aking likuran. Tinamaan niya ako ng kagat sa aking braso. Napasigaw ako dahil sa labis na sakit. Dahil doon ay napansin ako ng aso. Kinagat niya ang aswang at iwinasiwas niya ang kanyang ulo habang nakabaon ang kanyang mga pangil sa balikat nito. Napaluhod sa lupa ang aswang habang umaangil. Sinamantala ko ang pagkakataon na yon habang mahina ang aswang. Dinampot ko ang sibat ni Randy, saka ko itinarak sa tagiliran ng aswang. Namnamin mo ang sakit ng aking sibat! Sumuka ito ng dugo. Pagkatapos ay pinukpok ko siya sa ulo ng aking batuta hanggang sa ito ay namatay. Si Randy naman ay bumangon at dahan-dahang umalis sa lugar na yon. At nang makaalis ang aking kaibigan, ibinuhos ko ang aking atensyon sa mga natitira ko pang kalaban. Kaibigang aso, tulungan mo ako, ha. Medyo nararamdaman ko na ang panghihina ng aking katawan. Kapag mayroong nangyari sa aking masama, ikaw na ang bahala kay tatay, ha. Dahil sa sakit na aking nararamdaman, tuluyan na akong bumagsak sa lupa. Kitang-kita ko kung paanong makipaglaban ang aso sa mga aswang. Walang makalapit sa kanya. Lahat sila ay natatakot dito. Biglang kumaripas ng takbo ang aswang papunta sa madilim na bahagi ng kakahuyan. Ano to? Ano nangyayari sa akin? Bakit ganito ang pakiramdam ko? Hindi ko makontrol ang aking katawan. Naninigas ang panga ko. Diyos ko. Kayo na po ang bahala sa akin. Habang naghihirap ako sa sakit, napansin ko ang kulay puting aso na dahan-dahang lumalapit sa akin. Nakatingin siya sa aking muka hanggang sa tuluyan na akong nawalan ng malay. Kinabukasan,
Maliwanag na ang paligid nang ako ay magising. Napansin ko ang sawaling dingding sa silid na aking kinaroroonan. Sumalubong sa aking pang-amoy ang pamilyar na amoy ng dahon ng artamesa at bulaklak ng sampagita. Kasunod ng mahinang pagbayo sa lusong na gawa sa kahoy. Nang magmulat ako ng aking mga mata, napansin ko ang isang matandang lalaki. Maputi ang kanyang buhok at abala siya sa pagpipiga ng gamot na ipinapatak naman niya sa aking mga sugat. Dahan-dahan akong bumangon at inalalayan ako ng matanda para makaupo. Nasaan po ko? Nandito ka sa bahay ko. Tatang, sino po kayo? Ako si Sator. Lolo Sator na lamang ang itawag mo sa akin. Ako ang nagmamay-ari sa kulay puting aso na tinulungan mo. Siya ang humingi ng tulong sa akin para iligtas ka. Talaga po? Sa inyo po ang kulay puting aso na nagligtas sa buhay ko? Tama ka. At maraming salamat sa ginawa mo. Kung ganun, nakita niyo po ang mga nilalang na umatake sa akin? Oo. At alam kong sila ang mga nilalang na matagal nang namiminsala sa baryo natin. Ang mga nakalaban nyo ay ang aswang na takrol. Sila ang kalahi ng mga aswang na tabawo. Hindi ko po alam, Tatang, na sa kakahuyan po pala nagkukuta ang mga aswang na takrol. Ngunit, anong ginagawa nyo sa lugar na yun? Bakit kayo pumasok sa kanilang pugad? Isa po akong tanod, Lolo Sator. At may hinahanap po kaming nilalang na matagal nang pumapatay sa mga tao. Pero wala kayong sapat na sandata laban sa kanila. Lubha silang mapanganib. Kaya hindi nyo dapat isinusugal ang inyong buhay para sa kaligtasan ng ibang tao. Lalo na kung kulang na kulang ang inyong puwersa. Mabuti na lamang at naipagtanggol kayo ng aking alagang aso. At ito lang ang iyong tinamong sugat. Hindi mo ba alam na maaari mong ikamatay ang kamandag na mga aswang na takrol? Hindi ko po alam, Tatang. Pero naranasan ko pong epekto ng kagat nila sa aking katawan. Kaya nga po nawalan ako ng malay dahil sa labis po na sakit. Ay, teka, sandali lang po, Lolo Sator. Ano po ba ang kakayahan ng mga aswang na takrol? Pambihira ang kanilang kakayahan. Dahil kaya nilang tumagal sa init ng araw. Kaya nilang magpalit-palit ng anyo bilang kambing at kalabaw. Kaya mahirap silang talunin at puksain. Pero imposible naman po na wala pong sandata na makakatalo po sa kanilang puwersa. Isang sandata lang ang makakatalo sa kanilang puwersa. Yun ay walang iba kundi ang mahiwagang batuta na may mutya ng aso. Ano ho? Batuta na may mutya ng aso? Oo, mutya ng aso na taglay ng batuta na magagamit mo laban sa kanila. Gaano po ba karami ang mga aswang na takrol? Ang totoo niyan, paubos na ang lahi ng mga takrol. Kaya nga mas lalo silang nag-iingat. Nagtatago sila sa mga tao. Naniniwala ako na nanggagaling sila sa kabilang mundo. At nang makatikim sila ng karne ng tao, saka lamang lumakas ang kanilang kapangyarihan. Siya nga ho pala, Lolo Sator. Maraming salamat po sa paggamot niyo po sa aking mga sugat. Walang anuman yun, iyo. Masaya akong nakatulong sa iyo. Kapalit ito sa ginawa mong pagtulong din sa aking alagang aso. Ang totoo po niyan, kaya ko po tinulungan ng alaga niyong aso ay dahil po sa isang tao, si Rigor. Pinagbintangan ko po siyang magnanakaw. Malaki po ang kasalanan ko sa kanya. Pero napatunayan ko po na inosente siya at walang kasalanan.
Kung alam mo na ang iyong kasalanan, gumawa ka ng paraan para itama ang iyong pagkakamali upang wala ka ng masira na buhay. Gawin mo kung ano ang nararapat batay sa iyong tungkulin. Opo. Salamat po ulit, Lolo Sator. Ay, teka, sandali lang po. May isa pa po pala akong tanong. Sige, ano yun, Emil? Bakit po yung mga nakikita naming bangkay sa kakauyan ay kadalasan wala pong braso? Sinadya ng aswang na takrol na kainin ang braso ng kanilang mga nagiging biktima, pati na ang pagdukot sa kanilang mga mata at dila. Bakit nga po? Bakit po nila ginagawa ang bagay na yun? Dahil naniniwala sila na ang braso ay maaaring gamitin laban sa kanila. Ang mga mata naman ay maaaring gamitin para ilarawan ang itsura nila, at ang dila naman ay maaaring magsabi ng katotohanan tungkol sa mga aswang na kagaya nila. Ang ibig sabihin nun, gusto nilang inihiman tungkol sa kanilang pagkakakilanlan. Kaya ang lahat ng kanilang mga nagiging biktima ay pinapatay talaga nila, at sinisigurado nila na kung mabubuhay man ang kanilang mga biktima, ay walang makapagsasabi ng mga bagay tungkol sa kanilang lahi. Bumundol ang kaba sa aking dibdib nang marinig ko ang bagay na yon. Pagkatapos ng aming pag-uusap, ay saglit na umalis si Lolo Sator habang paika-ika ito sa paglalakad. Pagsapit ng tanghali, muling bumalik ang matanda, ngunit may dala na siyang kulay berding tela at iniabot niya yon sa akin. Kunin mo ito, Emil. Ano po ito, Lolo Sator? Isang mahiwagang batuta yan na makakatulong sa iyo para labanan ng mga aswang na takrol. Teka, bakit po kayo may ganitong sandata? Dati akong tanod ng baryong ito. Matanda na ako. Hindi ko na kayang gamitin ang sandatang yan. Panahon na para magkaroon ng bagong tagapangalaga, ang mahiwagang batuta. At ikaw ang napili kong karapat-dapat na humalili sa akin. Teka. Bakit po ako, Lolo Sator? Sapagkat mabuti kang tao. Isa pa, mahalaga sa akin ang armas na yan. Minana ko pa yan sa aking mga ninuno. At hindi mo na itatanong. Meron ng 100 taon ang edad ng aking batuta. Kaya pakaingatan mo yang mabuti. At baka pag-interesan pa yan ng ibang tao. Ano po bang klaseng batuta ito, Lolo Sator? Pati na po ang bato sa hawakan nito. Yan ang tinutukoy ko sa iyo na mutya ng aso. Ano naman po ang kakayahan ng batuta na may mutya ng aso? Ang kakayahan ng mutya ay para malaman mo kung aswang ba o tao ang kaharap mo. Maliban na lamang kung aswang na ang iyong makakaharap ay may takila. Takila? Ano po yung takila? Ang takila ay isang mutya na pag-aari ng pinuno ng mga aswang na takrol. Pangontra yon sa agimat at anting-anting na taglay ng kanyang kalaban. Kaya mahihirapan ka malaman kung pinuno ba ng aswang ang iyong kaharap. Sinasabi niyo po ba na hindi basta-basta nararamdaman ng batuta ang presensya ng pinuno ng aswang? Oo. Kaya mag-iingat ka, Emil. Talasan mo ang pakiramdam mo sa mga taong nakakasalamuha mo. Maging alerto ka sa lahat. Salamat po, Lolo Sator, sa tulong ninyo. Salamat din po sa batuta na to. Hindi ko po ito tatanggalin sa katawan ko dahil higit ko po itong kailangan ngayon. Siya nga pala, may mga palatandaang lumalabas mula sa mutya. Kapag aswang ang iyong kaharap, ay biglang nagliliwanag ang bato. At kapag naman tao ang iyong makakaharap, ay walang magiging reaksyon mula sa batuta. Kaya palagi mo yang dadalin kahit saan ka magpunta para may proteksyon ka sa lahat ng pagkakataon. Sige po,
Iingatan ko po ito, Lolo Sator. Marami po talagang salamat sa pagtitiwala niyo sa akin ng inyong sandata. Walang anuman. Siya nga pala, meron akong ipapakilala sa'yo. Sino po? Mula sa pintuan ay lumabas si Randy. Nanlaki ang aking mga mata habang nakatingin sa kanya. Teka, bakit po nandito si Randy? Siya ang aking apo. Siya ang aking apo na palagi mong kasama sa pagroronda. Hehe, pasensya ka na, Emil ah. Kung di ko kagad sinabi sa'yo, naalaga namin ni Lolo Sator ang aso na iniligtas mo kagabi. Sa maniwala ka't sa hindi, Emil. Ikaw ang inspirasyon ni Randy. Talaga po? Pero bakit? Ngayon ko lang po nalaman na may lolo pala si Randy. Pasensya ka na, tol. Hindi ko kasi madalas ikinikwento sa iba ang tungkol sa aking lolo. Ayoko magulo ang buhay namin eh. Lalo pa't alam ni Lolo Sator ang tungkol sa mga aswang. Huwag kang mag-alala. Wala namang ibang ibig sabihin kung bakit nagpakilala kami sa iyo. Layunin namin ni Lolo na matulungan ang mga tao. Pasensya ka na, Emil, kung kailangan kong magpanggap na walang alam tungkol sa mga aswang. Bakit mo yung ginawa, Randy? Dahil hindi kami maaaring magtiwala ng basta-basta sa mga tao. Ganun lang kasimple. Baka iba ang isipin nila. Baka mamaya niyan kami pa mapagkamalang mga aswang. Masira pa ang plano namin na sugpuin ang mga masasamang elemento sa baryo natin. Huwag kang mag-alala, Emil. Hindi kami masamang tao. Narito kami para tulungan ka at ang baryo. Tama si Lolo Sator, Emil. Handa kami makipagtulungan sa iyo, alang-alang sa kaligtasan ng mga tao sa baryo natin. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o magagalit sa aking mga natuklasan dahil nag-aalala ko para sa kahihinatnan ng pagkakaroon ko ng kapangyarihan. Pagkatapos na maipaliwanag sa akin ni Lolo Sator ang tungkol sa batuta at sa mga aswang, ay nagpasya na rin akong umuwi sa bahay kasama si Randy. Kalat na ang dilim sa paligid nang dumating kami sa bahay. Salamat, Chong ha, sa pagtitiwala mo sa amin ni Lolo Sator. Bakit hindi ako magtitiwala sa inyo ni Lolo Sator? Iniligtas niyo ang buhay ko. Isa pa, wala naman kayong ginagawang masama eh. Mabuti ang layunin ninyo. Hala, sige na. Pumasok na tayo sa loob ng bahay at ikaw mismo ang magpaliwanag kay tatay ng tungkol sa mga nangyari sa atin sa gubat. Dahil kung ako lang, nako po, baka pagtalunan lang namin ang nangyari sa akin. Pagpasok namin sa loob ng bahay ay nagtaka ko dahil tahimik at isang gasera lang ang nakabukas. Parang wala yata si Mang Pancho, Emil ah. Baka may pinuntahan lang siya. Sige na, maupo ka na muna dyan habang hinihintay natin si tatay. Naghintay kami ng ilang oras, subalit hindi pa rin dumating si tatay. Kaya naman, nainip na si Randy at agad na rin itong nagpaalam para bumalik sa kanilang bahay. Pagkalipas ng isa pang oras, ay dumating naman ang aking ama. Napansin ko kagad ang marami niyang sugat sa kanyang braso. Nang magtama ang aming paningin, ay bahagya pa itong nagulat at nagtaka. Diyos ko, kanina ka pa bang narito, anak? Ano nangyari sa'yo? Nag-alala ako, tinanap kita. Mabuti na lang pala't nakauwi ka ng ligtas. Saan ka ba nang galing, ha, anak? Teka tay, ang dami niyo naman po yatang tanong. Ako po ang dapat magtanong sa inyo kung saan po kayo nang galing. Bakit wala po kayo sa bahay? Kanina pa po kami naghihintay sa inyo ni Randy. Umuwi na nga lang po siya dahil nainip na sa kakahintay sa inyo. Sinabi ko na sa'yo, hinanap kita dahil naiwan mo tong kwintas. Nadagdagan pa ang pag-aalala ko nang makarating sa akin na nangyari sa inyo sa gubat. Marami ang namatay na tanod. Kaya hindi ako mapakali. Kaya ako mismo naganap sa'yo, anak. Nasugatan po kayo habang hinahanap niyo ko. Pasensya na po kay tay. Bigla po kami sinalakay ng mga aswang kagabi. Mabuti na lamang po at nailigtas ako ni Lolo Sator at ni Randy.
Si Randy nga ang nagsabi sa akin kagabi bago siya humingi ng tulong kay Kapitan. Pero dahil marami ang sugatan sa mga tanod niya, walang naghanap sa'yo. Maliban na lamang kay Randy na bumalik sa bundok para hanapin ka. Grabe, takot na takot ako, Emil. Na baka mamaya may nangyaring masama sa'yo. Sinabi ko naman kasi sa'yo na bitiwan mo na ang pagtatanod mo. Mapapahamak ka lamang sa trabahong yan Ayos na po ako, Tay. Huwag niyo na po akong alalahanin. Hindi magiging dahilan na nangyari kagabi para tumigil po ako sa pagtatanod. Ang inaalala ko lamang po ay kung bakit lumabas pa kayo ng bahay kahit ganitong oras na ng gabi. Sana po hinintay niyo na lamang po ako na dumating. Hindi ko kaya na maghintay sa pagdating mo, anak. Ama mo ako At hindi mo alam kung gaano ako nag-aalala para sa'yo. Nag-aalala rin naman po ako sa inyo, Tay. Lalo pa ngayon na nakakita ako ng aswang na takrol. Sila ang totoong pumapatay sa mga tao. Paano naman ako, Tay, kung kayo naman po mapahamak? Saglit na natigilan si Tatay at agad na napalapit sa akin, sabay abot ng kwintas. Kaya nga mas kailangan mong isuot ang kwintas na to, anak. Wag na wag mo itong huhubarin sa leeg mo. Hindi bali nang makalimutan mo ang lahat, wag lang ito. Dahil sa oras na makagat ka ng aswang na sinasabi mo kanina, wala kang magagamit na pangontra laban sa kamandag nila. Makinig ka naman sa akin, anak. Para sa iyo rin ito. Tay, kayo po ang makinig sa akin. Tsaka, nagtataka na rin po ako sa inyo Bakit palagi na lamang po kayong umaalis tuwing gabi? Saan po ba kayo pumupunta? Di niyo po ba alam na nag-aalala rin po ako sa inyo? Lalo na po sa kalagayan ninyo. Paano po kung bigla po kayong atakihin ng mga aswang? Nag-iisa lang po ang kamay niyo, Tay. Ano po ang laban niyo sa kanila? Magtiwala ka sa akin, anak. Kaya ko silang labanan. Isa pa, hindi ko kayang mawala ka. Kaya naman kahit delikado, hinanap pa rin kita. Ayoko may mawala na naman tao sa buhay ko. Hindi ko nakakayanin ang sakit pag nagkataon. Naiintindihan ko naman po, Tay, na nag-aalala po kayo sa akin. Pasensya na rin po kayo. Pero sana naman po, kung meron po kayong itinatago sa akin, ang mabuti pa sabihin nyo na. Alam nyo naman po na ayoko nagsisinungaling po kayo sa akin. Hindi ako nagsisinungaling sa iyo, anak. Ayoko lang na nag-aalala ka sa akin. Hala, sige na. Magpahinga ka na muna at bukas na lamang tayo mag-usap. Hindi pa man ako halos nakakapasok sa loob ng aking silid nang bigla akong nakarinig ng malakas na ingay mula sa labas ng aming bahay. Nangingibabaw dun ang boses ni Mang Omar kasama ang taong bayan. Pancho! Emil! Lumabas kayo yan! Harapin niyo kami! Nagkatinginan kami mag-ama at nagtataka dahil sa malakas na boses ni Mang Omar. Anak, sige na. Ako na lamang ang lalabas para harapin si Omar. Tay, wag na po. Baka kung ano lamang po yun Ako na lang po ang harap sa kanila. Hindi ko na hinintay ang sasabihin ni Tatay. Agad akong lumabas sa bahay at hinarap ko si Mang Omar. Tumambad sa aking paningin ang mga tao na may dalang sibat at sulo. Sila ang pansamantalang humalili sa mga tanod na namatay at nasugatan sa pagsalakay ng mga aswang. Nakita ko rin si Randy habang nakatayo sa tabi ni Mang Omar. Agad siyang lumapit sa akin. Randy, sandali. Ano ba ito nangyayari? Si Mang Omar kasi nakasalubong ko. May hinahabol silang aswang na dito rin tumakbo sa bahay ninyo. Bigla ko napasulyap sa aking ama. Ngunit hindi ko naman nakita ang bakas ng pag-aalala sa kanyang muka. Saka ako bumaling kay Mang Omar na mariin na nakatitig sa aking ama. Sandali lang, Mang Omar. Sinasabi niyo po ba na may aswang sa bahay namin? O di kaya naman ay pinagbibintangan niyo kami na aswang? Pambihira kayo. Sa kabila ng ginawa ko para sa inyo, paghihinalaan niyo pa na kami ang aswang? Hindi naman sa ganun, Emil. Nagtatanong lang naman kami dahil dito namin nakita na tumakbo ang aswang Nalaman namin
na mula sa inyong mga kasama na inatake kayo ng mga aswang kagabi. Kaya hindi nyo kami masisisi na hindi mag-alala. Kaya ginagawa namin ang lahat para mahanap ang aswang. Pasensya na po kayo, Mang Omar. Pero sa totoo lang, mahirap na pong paniwalaan ang mga sinasabi ninyo. Alam niyo na po siguro na nagkamali kami ng paratang kay Rigor dahil sa mga sinabi niyo tungkol sa kanya. At baka pati ang aswang na nakita niyong pumunta rito sa bahay ay baka gawa-gawa lang din ninyo. O baka naman, nagkakamali na naman kayo. Ano sabi mo? Sa tono ng pananalita mo parang sinasabi mo na nagsisinungaling ako ah. Kayo po ang nagsabi niyan, hindi ako. Ba't ginagawa mo ba ito? Para hindi namin isipin na aswang kayo, ha? Kita mo na? Lumabas din ang totoo. Iniisip nyo nga na aswang kami. Ang mga kasama namin mga tanod ang makapagpapatunay na hindi kami aswang. Kung nakikita nyo ang mga benda ko sa katawan, aswang ang may gawa nito sa akin. Pagkatapos kong isugal ang buhay ko para sa mga tao, yan pa ang iisipin ninyo? Bakit? Kasalanan ko ba kung dito ko talaga nakitang tumakbo ang aswang? Mali ang tanong nyo kanina, Mang Omar. Kaya umalma lang po ako. Nambubulabog po kasi kayo ng mga taong nananahimik. Para po sa inyong kaalaman, wala pong aswang na tumatakbo papunta rito. Minsan na po akong nagkamali sa paratang kay Rigor, Mang Omar. Sana naman po ay wag nang maulit yun. Siya nga naman, Mang Omar. Inatake na nga po kami ng mga aswang kagabi. Yan pa ang maririnig namin mula sa inyo. Parang nakakasakit nga naman ng loob yun. Wala akong pinagbibintangan dito. Bakit ba masyado kayo nagpapaliwanag? Mawalang galang na nga sa'yo, Omar. Kasasabi lang ng aking anak. Walang tumakbong aswang rito. Kaya mabuti pa umalis na kayo. At baka kayo naman ang mapahamak dahil sa mga aswang. Teka, sandali lang, Pancho. Masyado ka naman yatang nag-aalala. Hindi naman sa ganun, Omar. Ayoko lang na merong nagsisisigaw sa labas ng pamamahay ko. Isa pa, matagal ko nang kinalimutan ng pagiging magkaibigan natin. Kaya sana, wag na tayo magkita at magkausap. Wala nang dahilan para mag-usap pa tayo. Nagulat ako sa narinig ko mula sa aking ama. Hindi ko alam na magkaibigan pala sila ni Mang Omar. Maya-maya pa ay nagpasya na rin silang umalis sa tapat ng aming bahay. Hindi pa man sila tuluyang nakakalayo, bigla kaming nakarinig ng malakas na tahol ng aso. Kaya't napatingin kami sa gawin nito. Ganun na lamang ang panlalaki ng aking mga mata nang makita ang mga nilalang na nakatayo sa harap ng aso, kasabay ng pagliwanag ng hawakan ng aking batuta. Kaya naman, mabilis akong lumabas ng bahay at nilapitan ang kinaroroonan ng aso. Kaibigang aso, anong ginagawa mo rito? Lumapit sa akin ang aso at yumakap siya sa aking bewang. Maya-maya pa ay sinulyapan ko ang mga nilalang na nakatingin lamang sa aming gawi. Ilang sandali pa, sabay-sabay silang umatake sa amin at ang iba namang aswang ay sa mga tao sumugod. Nagkagulo ang mga ito. May lumaban, ngunit mas marami ang tumakbo dahil sa takot. Huwag niyo na silang pakialaman! Ako ang harapin niyo! Mabilis akong humarang sa mga aswang na mukhang kambing, habang sina Tatay at Randy naman ay pinotektahan nila ang mga tao. Mabilis kong sinalubong ang unang aswang na sumugod sa akin. 2 palo sa ulo ang ginawa ko. Bumagsak ito ng pangudngud sa lupa habang nagkikikisay ang katawan. Tinuntungan ko ang kanyang tiyan at ubod lakas kong binayo ang kanyang ulo gamit ang aking batuta hanggang sa mamatay ito. Inilinga ko ang aking paningin sa paligid. Saka ko hinabol ang ibang mga aswang na pasugod sa mga tao. Mataas akong tumalon at halos masilaw ako sa liwanag ng aking mutya. Lahat ng kakayahan ng aso ay tinaglay ko.
Napanganga ang mga tao nang makita nila kung paano kong dinurog ang ulo ng mga aswang hanggang sa masunog ang kanilang katawan. Dahil sa angkin kong kakayahan, kumaripas ng takbo ang mga aswang at naglaho sa madilim na bahagi ng kakahuyan. Dahil sa mga nangyari, hindi napigilan ng aking ama ang hindi lumapit sa akin. Anak, saan mo nakuha ang batuta na yan? At saka kakaibang kilos mo. Paano mo napatumba ang mga aswang? Hindi ko rin po alam, Tay. Isa pa, sa akin po talaga ang batuta na to. Napasulyap ako kay Randy na napatango naman sa akin. Hindi na humalaga kung saan nakuha ni Emil ang sandata, Mang Pancho. Ang mahalaga po, ligtas na po tayo. Ligtas na po mga tao. Habang nag-uusap si Randy at tatay, napansin ko kagad ang tingin sa akin ni Mang Omar. Nagtataka ang kanyang titig na nakatingin sa hawak kong batuta. Maging si Randy ay hindi rin makapaniwala sa husay ko pagdating sa pakikipaglaban. Samantalang ang aso naman ay nauna nang pumasok ng aming bahay. Ang mga tao naman na nailigtas ko ay nagpasalamat sa akin at nawala ang kanilang pagdududa sa aming mag-ama. Nang makaalis ang mga tao, ay pumasok na rin kami sa loob ng aming bahay. Pero agad na nagsalita si tatay. Paalisin mo ang aso na yan, Emil. Hindi yan pwede rito. Kapag may aso, may panganib din. Teka, ano po bang ibig niyo sabihin, Tay? Ang aso na yan ay may dalang kamalasan. Hindi siya pwede rito sa bahay natin. Tay, mag-iingat po kayo sa mga sinasabi niyo. Dahil ang aso na tinutukoy niyo pong malas ay ang asong nagligtas sa buhay ko. Siya ang dahilan kung bakit nanatili akong buhay at kasama niyo ngayon. Hindi ko siya paaalisin. Utang ko sa kanya ang buhay ko. Saglit na natigilan ang aking ama at lalong hindi mapakali sa kanyang kinatatayuan. Pabalik-balik siya sa paglalakad habang nag-iisip. Pagkatapos ay titingin sa aso. Para kasing nakita ko na ang aso na yan dati. At sa tuwing nakikita ko siya, may nangyayaring hindi maganda. Kaya nasabi kong may dala siyang kamalasan. Alaga ko po ang aso na yan, Mang Pancho. Kaya baka nagkakamali lamang po kayo. Kung ikaw ang nag-aalaga sa kanya, Randy, isama mo na siya sa inyo. Ayoko ng aso sa bahay ko. Teka, Tay, bakit ayaw niyo po ba ng aso? Dahil ba matalas ang kanyang pang-amoy? At nag-aalala kayo na baka ang aso na to ang makaalam ng sekreto niyo? Ganun ho ba? Napakunot ang noo ng aking ama at bumakas ang galit sa kanyang muka. Sa tono ng pananalita mo, para bang may ibig kang sabihin Wala po akong ibig sabihin doon, Tay. Nag-aalala lang ako sa panganib na dala ng aso na yan. Yun lang ang dahilan at wala nang iba pa. Sigurado po ba kayo nag-aalala lamang kayo sa panganib na dala ng aso? O nag-aalala po kayo na malaman ko na kayo ay isang aswang? At kayo ang aswang na nakita ni Mang Omar? Namula ang muka ng aking ama dahil sa galit. Hindi niya nagustuhan ang aking sinabi. Kaya naman, tumama ang kanyang kamao sa aking muka. Agad na pumagitna sa amin si Randy. Teka, Mang Pancho! Bakit niyo naman po sinaktan si Emil? Hindi na magandang lumalabas sa salita sa bibig niya. Kahit na po hindi niyo po dapat sinaktan si Emil. Isa ka pa. Umuwi ka na sa inyo, Randy. At baka kapag napahama ka rito, pati ang kamatayan mo ay isisi sa akin ni Emil. Hindi po yun mangyayari, Mang Pancho. Narito po ako para damayan kayo mag-ama. At para malaman ko na rin po kung nasa maayos kayong kalagayan. Nag-aalala po ako sa inyong dalawa, lalo na ngayon, na madalas ang inyong pagtatalo. At bakit ka naman nag-aalala sa amin? Hindi ka naman namin kadugo. Kaibigan ko po ang anak nyo. Kaya wala pong masama kung mag-alala ko para sa inyo. Huwag ka nang makialam sa buhay namin mag-ama. Kaya sige na, makakaalis ka na.
Huwag niyong pagsalitaan ng ganyan ang kaibigan ko. Mabuti siyang tao at kahit kailan, hindi siya nagdalawang isip na suportahan ako sa gusto ko. Ang hindi ko maintindihan kung bakit niyo ako pinagbuhatan ng kamay. Iniisip ko tuloy na totoo nga ang hinala ko sa inyo. Nasaktan kita dahil pinaghihinalaan mo kong isang aswang. Masakit yung para sa akin na ba? Masakit na marinig mula sa'yo ang ganong salita. Ikaw mismo ang nagpapahamak sa akin. Dahil nag-aalala rin po ako sa mga ikinikilos nyo, Tay. Kung nag-aalala kayo sa akin, mas lalo akong nag-aalala sa inyo. Dahil dito sa aking isip, may isang katanungan na gustong-gusto ko pong itanong sa inyo. Ngunit hindi ko po magawa. Dahil sa tuwing tinatanong ko po kayo, umiiwas kayo eh. Ngayon, Tay, magsabi po sa akin kayo ng totoo. Habang kaharap si Randy, sino po ba talaga kayo? Aswang po ba kayo? Kakampi po ba kayo o kalaban? Hindi ako tinugon ng aking ama. Sa halip, ibinaling nito ang paningin sa labas ng nakabukas na bintana. Hindi ito ang tamang oras para pag-usapan at sagutin ko ang tanong mo, Emil. Dahil ang pinag-uusapan natin rito ay ang nangyayari sa iyo at sa paligid natin. Nag-aalala ako na baka pati ikaw ay mawala rin sa akin. Kailan po ang tamang oras, Tay? Kapag po ba huli na ang lahat? At napahamak na po tayong dalawa? Tama na. Gusto ko na magpahinga. Pagod na ako. Hindi ko na napigilan si Tatay nang pumasok siya sa loob ng kanyang silid. Naiwan naman kami ni Randy habang natitigilan. Maya-maya pa ay tinapik niya ang aking balikat. Chong, pabayaan mo muna si Mang Pancho. Marahil meron siyang itinatago sa'yo na hindi niya masabi-sabi sa'yo. Pero nakitiyak ko na hindi siya kalaban. Ama mo siya at wala siyang ibang hangad kundi ang kaligtasan mo. Pasensya ka na rin, Randy. Nakita mong patuloy ang pagtatalo namin ni Tatay. Wala yun. Tsaka wag mo munang salubungin ang init ng ulo ng tatay mo. Hintayin mong lumamig ang kanyang ulo. Saka kayo mag-usap na dalawa. Ay teka, maiba nga pala tayo ng usapan. Yun nangyari sa'yo kanina. Para bang bigla ka nag-ibang tao? Napakausay ng ginawa mo ah. At lahat ay nagulat ng mapatay mo mga aswang. Yun ang epekto ng batuta sa aking katawan. Para bang ang lakas-lakas ko, Chong. Hindi ako nakakaramdam ng pagod, maniwala ka. Alam mo ba na ang batuta na yan ay may isa pang itinatagong kapangyarihan? Masusubukan mo ang kakayahan ng batuta sa oras na magpalit ng anyo ang mga aswang na takrol. Kung ano man ang kapangyarihan nito, masasabi kong gagamitin ko to sa tama at sa kabutihan para iligtas sa mga tao. Pero Emil, mag-iingat ka pa rin. At tandaan mo, narito lang ako. Handa akong tumulong sa'yo. Paano ang aso mo? Ayaw ni Tatay sa aso eh. Huwag ka mag-alala. Pag uwi ko, sasama rin sa akin yan. Isa pa, kaya naman ako naparito at napasama kay Mang Omar para siguraduhin ang kaligtasan nyo kung sakaling may gawin silang masama sa inyo. Mabuti na lang talaga at nakasalubong mo sila, Randy. Hala, sige na. Kailangan ko nang umalis. Isasama ko na rin si... Hindi na ituloy ni Randy ang pagbanggit sa pangalan ng aso dahil tumahol ito ng malakas. Sige na, Chong, umalis ka na. Mukhang naiinip na ang aso mo eh. Salamat ulit sa tulong mo, Chong, ha. Isang tango lamang ang itinugon sa akin ni Randy. Saka siya lumabas ng bahay. Kasunod ang aso. Pero bago sila tuluyang umalis, lumingon muna sa akin ang aso. Bakas sa kanyang mga mata ang lungkot. Nang mawala ang mga ito sa aking paningin, ay agad akong pumasok sa loob ng aking kwarto. Dala naman ng aking pagod, agad akong nakatulog. Kinabukasan ay nagising ako sa malakas na sigaw ni Tatay. Huwag niyong dalhin ang anak ko! Huwag! Nakikiusap ako! Huwag niyong patayin ang anak ko! Pakawalan niyo siya! Pakawalan niyo ako rito!
Pakawalan niyo ako rito! Tay! Tay, gising! Tay, nananaginip po kayo! Tay, gising! Huwag! Huwag! Malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw sa loob ng silid ng aking ama. Napabalikwas siya ng bangon habang butil-butil ang pawis niya sa noo at habol-habol ang kanyang hininga. Hinawakan ko ang kanyang kamay habang pinipisil ang kanyang palad. Bakas sa kanyang muka ang labis na takot. Tay, ano po bang napanaginipan niyo? At takot na takot po kayo. Hindi siya nagsalita. Sa halip ay yumakap siya sa akin ng maigpit habang umiiyak. Yun ang unang pagkakataon na nakita kong umiyak si tatay ng ganun. Kaya naman, bumundol ang kaba sa aking dibdib dahil sa pag-aalala. Tay, ano po ba nangyayari? Panaginip lang po yun. Ano ba kayo? Bakit kayo nagkakaganyan? Anak, patawarin mo ko kung wala akong kwentang ama para sa iyo. Tay, huwag niyo po sabihin yan. Tungkol po ba to sa tinanong ko po sa inyo kagabi? Hindi ito tungkol sa itinanong mo sa akin kagabi, anak. Tungkol to sa kaligtasan mo. Kaya wag mong tatanggalin ang kwintas mo. Napanaginipan kita na inatake ka ng mga aswang habang nakagapos ako. Tay, panaginip lang yun. Hindi po ako mapapahamak. Kapag hindi mo suot ang kwintas, natatakot ako na baka mawala ka sa akin, anak. Habang nasa ganung kaming posisyon, biglang dumating si Randy. Diretso siyang pumasok sa loob ng silid ni tatay. Bakas sa kanyang mukha ang takot at pag-aalala. Kaya naman, saka lang din ako bumitaw kay tatay. Emil, Mang Pancho, marami na namang natagpo ang bangkay sa Kakahuyan. Si Kapitan naman, isinugod sa ospital dahil inatake siya sa puso pagkatapos niyang malaman na nangyari sa kanyang mga tanod. Diyos ko, nangyari na nga ang kinakatakutan ko. Ano pong ibig niyo sabihin, tay? Ang pagpatay nila sa mga kababaryo natin ay tanda ng kanilang paggamon ng digmaan. At lubang mapanganib yun sa oras na sumalakay sila sa atin. Hindi po ako natatakot. Kahit gaano pa sila karami. Anak, siguraduhin mo na ligtas ka. Ayoko nang maranasan ang mawalan ng mahal sa buhay. Kasama ko po ang Diyos sa laban na ito, tay. At ginagawa ko po ito para sa ating lahat. Kailangan maubos ng lahi ng mga aswang. Hindi na po ako makakapayag na mayroong pang isang buhay na mawawala. Na mayroong pang isang pamilya ang mauulila dahil sa mga aswang na takrol. Titig na titig ako sa mukha ng aking ama habang sinasabi ko ang bagay na yon sa kanya. Sa isip ko, nabuo ang isang plano. Hindi pa rin nawawala sa aking isip ang pagdududa para sa aking ama. Balak kong sundan si tatay para masagot na ang lahat ng mga katanungan ko. Pagsapit ng gabi, ay nagtago ako sa likod ng bahay kasama si Randy. Pati ito ay nagulat nang sabihin ko sa kanya kung ano ang plano ko. Pambihira ka naman, Emily. Pati ang tatay mo pinagdududahan mong aswang. Oo, Randy. Matagal ko na talagang pinagdududahan si tatay. Dahil madalas siyang lumalabas ng gabi. At kapag ginagawa niya yon kinabukasan, palaging may napapabalitang patay sa Kakahuyan. Kaya't kailangan kong tulong mo. Dahil baka hindi ko kayanin ang matutuklasan ko. Pero Chong, hindi mo ba alam kung gaano kasakit ito para kay Mang Pancho? Alam ko, pero mas masakit to para sa akin bilang anak niya. Gusto kong makasigurado na nagkamali ako ng hinala sa kanya. Gusto kong mapanatag ang loob ko, Chong, at mawala ang lahat ng pagdududa sa puso ko. Kung yan ang desisyon mo, susuportahan kita. Pero kailangan nating mag-ingat at huwag magpapahuli kay Mang Pancho dahil nasisiguro kong masasaktan talaga siya sa gagawin mo, Emil. Oo, Chong. Salamat sa tulong mo. Nang gabing yon, ay tahimik kaming naghintay
Sa paglabas ni tatay, kasama namin ang kulay puting aso. Hindi nagtagal ay narinig namin ang yabag ng paa sa saig. Maya-maya pa ay natanaw ko ang aking ama na naglalakad papunta sa kakahuyan. Napansin ko kagad ang dala niyang itak at sulo. Nagkatinginan kaming dalawa ni Randy at palihim na sumunod sa aking ama. Maingat kaming humakbang. Nagpalipat-lipat kami sa mga puno na aming nadadaanan habang hindi namin inaalis ang aming paningin kay tatay. Pagkalipas ng kalahating oras, narating namin ang gitna ng kakahuyan. Tumigil si tatay sa kanyang paglalakad at inilinga niya ang kanyang paningin sa paligid. Saglit kaming nagtago sa halaman habang nakasilip at pinapanood ang nakatayo na si tatay. Para bang may hinihintay siya sa lugar na yon. Nanlaki ang aming mga mata nang biglang lumukso mula sa harapan niya ang isang nakakatakot na aswang. Kahawig siya ng kambing na agad na umatake sa aking ama. Akmasa nang tatayo ako para tumulong sa aking ama. Subalit, pinigilan ako ni Randy. Wag! Hintayin natin na matalo ni Mang Pancho bago tayo lumabas. Natitiyak ko na masasagot na ang katanungan mo sa oras na malaman natin kung bakit sila naglalaban. E paano ko mapahamak si Tatay Chong? Nagkamali ako. Hindi pala siya aswang. Maliwanag na ang aswang na kalaban niya ang totoong pumapatay sa mga tao. Ang ipinagtataka ko lang kung bakit walang reaksyon ng aking batuta sa presensya ng aswang na yan. Dahil may suot siyang takila. Tignan mo ang kanyang braso. Naroon ang kanyang pangontra sa kapangyarihan mo. Kung ganun, anak ng putya, siyang pinuno ng mga aswang. Siyang tinutukoy ni Lolo Sator. Bigla akong napasulyap sa kulay puting aso na tahimik lang na nakasilip sa halaman at pinapanood ang paglalaban ng dalawa. Nagulat ako sa galing at husay ni tatay pagdating sa pakikipaglaban ni hindi makatama ang aswang sa aking ama. Maya-maya pa ay saglit silang tumigil sa kanilang ginagawang paglalaban. Isuko mo na sa akin ang iyong anak at ang kanyang batuta. Ipinapangako ko sa iyo na titigil na ako sa pagpatay sa mga tao sa baryong ito. Diablong buwang ka. Hindi ko isusuko sa iyo ang aking anak. Magdadaan ka muna sa ibabaw ng aking bangkay. Kung ganun, mas gugustuhin mo mamatay ang lahat ng mga tao rito para sa kaligtasan lamang ng iyong anak. Wala ka nang papatayin mga tao, hayop ka. Dahil hindi namin hahayaan na magtagumpay ka sa mga masasama mong binabalak. Ikaw ang sumuko. Dahil kung hindi, uubusin ng aking anak ang inyong lahi. Malakas na tumawa ang aswang, saka mas lumapit sa aking ama. Minsan mo na sinira ang buhay ko, hayop ka. Pinatay mo ang aking anak na panganay. At ngayon naman, pati ang aking bunsong anak ay gusto mo rin patayin. Nanlaki ang aking mga mata sa aking narinig. Hindi ako makapaniwala na meron pa pala akong kapatid na panganay pa sa akin. Napatingin ako kay Randy. Subalit, hindi bumakas sa kanyang muka ang pagkabigla. Sa halip, napatitig siya sa akin ng mariin. Randy, narinig mo ba'y narinig ko? Totoo bang may kapatid ako? Oo, narinig ko. Malalim ang kanilang hidwaan. Sa palagay ko, kilala kayo ng aswang. At si Mang Pancho, isa siyang manunugis ng aswang. Yun ang dahilan kung bakit palagi siyang umaalis sa gabi. At pagbalik niya ay may mga sugat siya. Lahat ng pagdududa ko ay nawala at napalitan ng pagsisisi. Dahil hinusgahan ko ang aking ama, muli kaming nakinig sa kanilang pinag-uusapan. Sige na, isuko mo na sa akin ang iyong anak. Nakita ko sa kanya
ang mahiwagang batuta. Hindi ko isusuko sa iyo ang aking anak. Hindi mo makukuha sa akin si Emil. Lalong-lalo na ang mahiwagang batuta na siyang tatalo sa iyo. Talaga palang matigas ka. Sinira mo ang buhay ko, hayop ka. Sisirain ko naman ang mga plano mo. Dapat lang na masira ang buhay mo. Hindi ako makakapayag na maging masaya ka. Kabayaran yan sa pag-agaw mo sa babaeng pinakamamahal ko. Sinasabi ko na nga ba't ikaw yan, hayop ka. Hindi ako nagkamali, diablong buwang ka. Ako ang unang minahal ni Annabel at hindi ikaw. Mga agaw ka. Nagkakamali ka. Alam mong ako ang nauna sa buhay niya at meron kaming 2 anak. Kaya nga pinatay ko na rin si Annabel para hindi mo na siya mapakinabangan dahil akin lang siya. Akin lang si Annabel! Hayop ka. Ulitin mo sinabi mo. Ulitin mo sinabi mo! Tama ka. Ako ang pumatay kay Annabel. Pinatay ko siya. Nag-isilang niya si Emil. At nagsubukan kong kagatin ang anak niyo. Iniharang mo ang iyong braso para protektahan ang bunso mo. Kaya lang, kailangan mong putulin ang braso mo para hindi kumalat ang kamandag. Ang saya-saya ko ng mga sandaling yun dahil pakiramdam ko nakaganti na ako sa'yo. Paano mo nalaman ang tungkol doon? Kung ganun, ikaw nga ang aswang na pumatay sa aking asawa. Hayop ka! Magbabayad ka, demonyo ka! Hindi na napigilan ng aking ama ang labis na puot at galit. Agad siyang sumugod sa aswang. Maging ako ay hindi ko na rin napigilan ang aking sarili. Kaya naman, bigla na rin akong lumabas sa aking pinagtataguan at dumapit ako sa mga ito. Inatake ko ang pinuno ng mga aswang at tinamaan ko siya sa ulo ng aking batuta. Bumagsak sa lupa ng pasadsad ang aswang habang umaangil. Gulat naman na napatingin sa akin ang aking ama. Anak, anong ginagawa mo rito? Umalis ka rito! Ako nang bahala rito! Pagkatapos ko marinig ang nililihim niyo sa akin, tay. Pagkatapos ko malaman na siya ang pumatay sa aking ina at kapatid, paalisin niyo ako! Anak, saka na ako magpapaliwanag sa iyo. Umalis ka na sa lugar na ito. Mapanganib siya. Hindi mo siya kaya, anak! Kapag iniwan ko po kayo rito at mamamatay po kayo ng dahil sa akin, mas gugustuhin ko pang mamatay na rin kasama ninyo! Biglang nabaling ang aming paningin sa gawi ng pinuno ng mga aswang. Dahil nagbago ang anyo nito. Naging kalabaw ang ulo ng aswang at ang kalahating katawan nito ay sa tao. Yun ang tunay na anyo ng aswang na takrol. Napakagandang eksena. Hindi ko akalain na naririto pala ang tunay kong pakay. Ako ang harapin mo, diablong buwang ka. Pagkatapos kong malaman ang ginawa mo sa aking pamilya, magbabayad ka sa akin ng mahal. Humanda ka. Ako mismo ang papatay sa'yo. Halimaw ka! Agad akong sumugod sa kinaroroonan ng aswang na takrol. Hinampas ko siya ng mahiwaga kong batuta, ngunit naiwasan niya yon at gumanti siya sa akin ng isang malakas na suntok na tumama naman sa aking leeg. Bumagsak ako ng pasadsad sa lupa. Agad akong inalalayan na tumayo ng aking ama, ngunit maging siya ay tinamaan rin ng suntok sa likod, kaya bumagsak din siya sa lupa. Wala na kayong magagawa. Dito na kayo mamamatay na mag-ama. Biglang natigilan ng aswang nang lumabas sa pinagtataguan si Randy kasama ang aso.
Naunang umatake ang aso sa aswang, subalit sinalubong naman ito ng suntok na tumama sa leeg nito. Umaangil itong bumagsak sa lupa. Kaya naman nagalit si Randy at siya naman ang umatake sa nakatayong aswang. 2 beses na malakas na suntok at tumama sa katawan ng aswang, ngunit hindi ito natinag. Gumanti ito ng suntok na tumama naman sa sikmura ni Randy. Kaya naman, bumagsak rin ito sa lupa habang namimilipit sa labis na sakit. Anak ka ng 7 kalabaw! Sinaktan mo ang kaibigan ko! Ako naman ngayon na mananakit sa'yo! Sa pangalawang pag-atake ko, hindi ko siya tinamaan at gumanti siya sa akin ng kalmot at tumama yon sa aking braso. Kaya naman, bigla kong nataranta ng mga sandaling yon. Kalat na ang kamandag ko sa katawan mo. Hanggang sa mamatay ka, wala ka nang magagawa kundi harapin ang kamatayan mo. Anak, huwag ka maniwala sa kanya. May magagawa ka pa, anak. Ang laman ng palawit ng kwintas mo, ipatak mo sa sugat mo. Ako nang bahala sa kanya, madali ka! Agad na umatake ang aking ama sa pinuno ng mga aswang. Sinunod ko naman ang sinabi ng tatay ko. Mabilis kong pinatakan ng gamot ang aking sugat. Umatake ng taga si tatay sa aswang, ngunit nasalo nito ang itak at gumanti ng suntok sa aking ama na tumama sa dibdib niya. Inagaw ng aswang ang matalas na itak sa kamay ng aking ama at yun mismo ang ginamit na pantaga sa tiyan ni tatay. Kaya naman, napasigaw ako ng malakas dahil sa labis na pag-aalala. Dala ng aking galit, pinaikot ko sa ere ang aking batuta, saka ko ipinalo ng malakas sa ulo ng aswang. Hindi pa ako nasiyahan doon. Pinalo ko rin ang maselang bahagi ng kanyang katawan hanggang sa napasigaw siya sa labis na sakit. Magbabayad ka! Magbabayad ka! Papatayin kita! Hindi ako nagpatalo sa kanyang sigaw na yon. Muli ko siyang pinalo ng batuta sa kanyang ulo at sinira ko ang kanyang suot na takila. Nagulat ako sa sunod na nangyari. Binunot niya ang sarili niyang sungay at yun mismo ang ginamit niya para saksakin ang kanyang sarili. Nanlaki ang aking mga mata. Dahil sa labis na pagkabigla, hindi ako makapaniwala sa kanyang ginawa hanggang sa lumapit sa akin ang kaibigan kong si Randy. Hindi niya makokontrol ang kanyang sarili dahil sa epekto ng mutya sa katawan niya. Siya mismo ang papatay sa kanyang sarili. Bubunutin niya ang kanyang dila, dudukutin niya ang kanyang mga mata at puputulin niya ang kanyang braso. Kung ano ang ginagawa niya sa kanyang mga naging biktima, ganon din ang mangyayari sa kanya. Panoorin mo! Maya-maya pa, lumapit na rin sa akin si tatay. Sige anak, panoorin mo mangyayari sa kanya. Kung paano siya parusahan ng kasamaan. Kung paano niya pagbabayaran ang mga ginawa niya. Hindi ako makapaniwala na ganun pala kalala ang epekto ng batuta sa katawan ng pinuno ng mga aswang na takrol. At nang masigurado ko na hindi na siya makakalaban pa, pinalo ko siya ng aking batuta sa kanyang ulo. Nagbago ang kanyang itsura at nagulat ako nang tumambad sa aking paningin si Mang Omar. Anak ng putya! Sinasabi ko na nga ba't kampong ka ng kadiliman eh? Ikaw pala ang pinuno ng mga aswang na takrol. Anak ka ng 7 kalabaw! Paulit-ulit ko siyang binayo ng batuta sa ulo. Halos madurog ang kanyang bungo habang nagkikikisay ang kanyang katawan. Hanggang sa tuluyan ang natanggal ang kanyang dila, braso at mga mata. Maya-maya pa ay kinuha ko ang matalas na itak ni tatay at pinugutan ko ng ulo si Mang Omar. Sa muling paghampas ko ng batuta sa kanyang katawan,
biglang nagliyab ang katawan ni Mang Omar. Pagkalipas ng ilang sandali, dumating ang mga alagad ni Mang Omar. Agad silang umatake sa amin, pero nilabanan namin silang lahat at nakipagpambuno kasama ang aso. Lahat din ng tamaan ng aking sandata ay iisa lang ang naging epekto. Binunot nila ang kanilang sungay. Sila rin ang dumukot sa kanilang mga mata at dila. Pagkatapos, pinutol nila ang kanilang braso hanggang sa tuluyan silang masunog at mga matay lahat. Bigla kong naramdaman ang panghihina ng aking katawan at tumulo ang aking luha. Napatay ko man po ang mga aswang. Natalo man po natin ang kampo ng kadiliman. Subalit, hindi na may babalik ang buhay ng aking ina at kapatid. Kahit ganun na nangyari, anak, nabigyan mo naman sila ng hustisya na ipaghiganti mo ang pagkamatay nila nang dahil sa hayop na aswang na yan. Mang Pancho, Emil, hindi po totoong namatay ang inyong anak na panganay. Buhay na buhay po siya. At siya po ay walang iba, kundi ako. Nagulat kami sa sinabing ni Randy. Hindi kami makapagsalita. Mas lalong nanlaki ang aming mga mata nang pati ang aso na kasama namin ay biglang nagbago ang anyo at naging si Lolo Sator. Tama ang inyong narinig mula kay Randy. Buhay ang panganay mo, Pancho. At yun ay si Randy. Ako ang nag-alaga sa kanya. Nakita ninyong pagbabago sa aking itsura. Yun ay dahil sa ito ang totoo kong pagkatao. Isa kong maligno na may dugong tao. Pero, paano po nangyari yun? Ang sabi sa akin ni Annabel, inatake sila ng aswang at namatay ang aming anak. Yun ang naisip namin paraan para mailigtas si Randy. Gagamitin siya ng kasamaan dahil layunin ni Omar na kunin ang anak ng manunugis. Si Annabel ay aking anak. Kaya alam niyang manganganib ang buhay ng kanyang mga anak. Tama kayo nang narinig. Tunay kong anak, si Annabel. Ano po? Ang ibig niyo pong sabihin, totoo ko po kay Lolo? At kapatid ko po si Randy? Oo, Apo. Kaya nga ipinagkaloob ko sa iyo ang aking batuta. Ikaw ang tagapagmana, ang bunsong anak ng taong may dugong maligno. Ngayon naubos mo na ang lahi ng mga aswang na takrol. Hindi na ako mag-aalala sa kaligtasan niyong magkapatid. Yun din ang dahilan, Tol, kung bakit mas pinili kong maging tanod para mapalapit ako sa inyo at makasama ko si tatay. Salamat sa Diyos. Natupad na matagal ko ng pinapangarap. Ang muli kayong magkasama at mabuo ang inyong pamilya kahit wala na ang aking anak. Hindi ako makapaniwala sa revelasyong nangyari sa buhay ko. Nang gabing yon ay nagyakap kaming tatlo at inilihim namin ang totoong pagkatao ni Lolo Sator. Humingi na rin ako ng tawad kay Rigor na siya namang pumalit na kapitan sa aming baryo sa Capiz. Lumipas man ang maraming taon, sariwa pa rin sa aking alaala ang tagpong yun. Tuluyan ang naubos ang lahi ng mga aswang na takrol. Matagal nang walang namiminsala sa aming baryo at bumalik na rin sa katahimikan ang aming lugar. Si Lolo naman ay nakasama pa namin ng 10 taon bago siya tuluyang na maalam, habang si tatay naman po ay kamamatay lang po nung nakaraang taon dahil sa katandaan. Kaming dalawa naman po ni Kuya Randy ay nanatiling magkasama at meron na ring sariling pamilya. Masasabi ko po na ang nangyaring yun sa aking buhay ay naging makasaysayan para sa akin.
sapagkat nagkasama kami ulit ng aking kapatid. Hanggang dito na lamang po ang aking istorya. Lubos na nagpapasalamat, Emil. Hindi lahat ng nakikita natin ay totoo at hindi lahat ng naririnig natin ay dapat nating paniwalaan. Mas mabuting huwag tayong mangusga ng tao. Alamin muna natin kung ano ang katotohanan bago tayo magparatang. Tunay na ang kasamaan ay walang maidudulot na maganda sa buhay ng tao. Kung ano ang ginawa mo sa iyong kapwa, ay yun din ang mangyayari sa iyo. Dahil hindi natutulog ang Panginoong Diyos, nakikita niya ang ginagawa natin. Kaya mas piliin nating maging mabuting tao upang wala tayong pagbayarang kasalanan sa bandang huli at mangibabaw ang pagmamahal at kapayapaan sa ating buhay.